Hey guys, welcome back sa channel. Kung bago ka pa lang dito, huwag mong kalimutan mag-subscribe kasi dito, mga kwentong parang totoo pero hindi dapat nangyayari ang pinapakinggan natin. Ngayon, pakinggan mo to. Hindi ako natatakot mag-overtime. Pero pagkatapos ng nangyari sa lumang office namin, siniguro kong hindi na ako ang huling uwi. Nangyari ito noong nagtatrabaho pa ako sa isang company sa Makati. Lumang building na ang office namin. Madalas nang biruin ng mga empleyado na mas matanda pa raw ang building kaysa sa karamihan ng staff. Hindi naman ako naniniwala sa mga ghost stories noon. Practical akong tao. Kung may naririnig akong kakaiba, lagi kong iniisip na may logical explanation. Isang gabi, nag-volunteer akong mag-overtime. Deadline kasi ng report. Bandang 10:00 na ng gabi, halos lahat ng tao nakauwi na. Naiwan na lang ako at 2 empleyado sa kabilang department. Tahimik na ang buong floor. Naririnig ko na lang ang aircon at tunog ng keyboard. Habang nagtatrabaho ako, may narinig akong notification sa office chat. May bagong message. Normal lang sana. Pero nang tingnan ko, galing ito sa account ni Mark. Napahinto ako. Si Mark kasi dating empleyado sa company. 3 taon na siyang wala. Namatay siya sa aksidente ayon sa mga matatagal ng empleyado. Akala ko may gumagamit lang ng lumang account. Pero ang laman ng message ay, "May tao sa likod mo." Napalingon agad ako. Wala namang tao. Bakante ang buong area. Inisip kong prank lang. Kaya binaliwala ko. Pagkatapos ng ilang minuto, may panibagong message. "Umalis ka na." Natawa pa ako noon. Pero napansin kong wala akong makitang profile picture. At hindi ko rin mabuksan ang profile niya. Parang hindi totoong account. Bandang 11:00. Napansin kong wala na pala yung 2 empleyado sa kabilang department. Ako na lang mag-isa. At doon nagsimula ang kakaiba. May naririnig akong yapak. Mabagal. Palapit. Tumingin ako sa hallway. Wala. Pero bawat balik ko sa monitor, parang may dumadaan sa gilid ng screen ko. Mabilis lang. Parang anino. Biglang tumunog ulit ang chat. Nasa conference room. Doon ako kinabahan. Dahil katabi lang ng workstation ko ang conference room. At sarado iyon buong gabi. Napatingin ako sa glass wall nito. Madilim sa loob. Pero habang nakatitig ako, may nakita akong refleksyon. Hindi sa loob ng conference room, kundi sa salamin. May lalaking nakatayo sa likod ko. Naka-office attire. Tahimik. Hindi gumagalaw. Dahan-dahan akong lumingon. Wala. Pagharap ko ulit sa salamin, wala na rin siya. At kasabay noon, may huling message. "Hindi ako ang dapat mong katakutan." Hindi ko na tinapos ang report. Agad akong nag-shutdown ng computer at umalis. Kinabukasan, ikinuwento ko sa isa sa mga supervisor. Tahimik lang siya habang nakikinig. Pagkatapos, may ipinakita siyang lumang larawan ng office. Group photo ng mga empleyado. At nandoon si Mark. Pero hindi siya ang nagpanginig sa akin. Dahil sa likod ng group photo, may isa pang lalaking naka-office attire. Parehong-pareho ng lalaking nakita ko sa salamin. Sabi ng supervisor, wala raw empleyadong ganoon ang mukha. Kahit kailan. At ang mas nakakatakot, lumalabas daw ang lalaking iyon sa mga lumang litrato ng office sa iba't ibang taon. Palaging nasa likod. Palaging nakatingin sa kamera. At hanggang ngayon, kapag may naiiwang empleyado ng mag-isa sa floor, may natatanggap pa rin daw silang message mula sa account ni Mark. "Umalis ka na." Hindi ko pa rin alam kung sino ang taong nasa mga litrato. At hindi na rin ako nag-overtime mag-isa. Kung umabot ka hanggang dito, salamat. Pero bago ka umalis, check mo muna kung may gumagalaw sa likod mo. See you sa susunod na kwento. Dito lang sa Kwento sa Kangitngitan.